No guys, okay, maghintay tayo ng konti, mga 5 minutes, baka may mag-online. Kasi mas maganda kasi yung merong question and answer eh. So, hintayin natin ng konti. Mhm. Mhm. Ano, hindi ko alam kung ano na nangyayari sa group natin. So, wala akong nakitang improvement sa mga beginner. So, I don't know if kung meron ba kayong natutunan sa akin. So, hindi ako sure. Pero tuloy-tuloy ko lang 'to kasi para din sa akin 'to for the future. So kung may babalikan ako, meron akong i-reviewing din yung mga video na dati kasi ginagawa ko na 'to, kaso yung mga old na video ko dinelete ko na. So gumagawa ko ngayon ng bago. So okay, wait natin. Mag-start ako ng ano ng 8:55 ata or 8:52, mga diyan. I think siguro mga medyo gabi na tayo so baka lahat most sa inyo nagpapahinga na din. So tingnan natin. Mhm. So I think busy kayo, no? So, okay, mag-start na lang tayo. Teka. Mhm. Mhm. Kasi nangyayari niyan kapag wala akong nakitang update sa inyo, for example, meron naman ako nakikita pero siyempre at ibang job yon. So, hindi ko lang kung ginagawa ba ninyo or ano. Hindi ko lang siya nakita yung pinapost niyo yung nagbibigay ako ng model tapos wala naman ako nakitang update. Parang ganun ba? Kasi hindi ko lang kung meron ba kayong tutunan sa akin, parang ganun. Okay, I think mag-start na lang ako kahit na ano, wala manonood kasi for the record na din para sa akin. Okay, so dito sa 3ds Max, gumagawa ko ng studio gamit ang Corona rendering engine. So, start. So, for example, itong box na to is yung ating ano no, ating exhibition booth, for example. So, ito yung front. Gagawa ko ng size na for example 8 meters by 5 meters. So, for example, ito yung size ng ating boot. Tapos yung height ng boot natin is 3 meters or 3.2 for example. Yan. So, ang magandang gagawin dito is kukulay. For example, ang kulay natin dito is teka, nag-load lang. Oh, first time. Magal mag-load ah. Yan. So, convert muna pala natin sa Corona, ano, rendering engine. Corona, convert. So, okay, maglagay ako muna ako ng kulay. So, lagyan natin muna ng kulay to. Anong ano lang ng white. Yan. So, ang first natin gawin para ma-set up natin yung ano, yung studio natin. So, maglagay muna ako ng plane. So, kailangan natin maglagay ng plane na malaki. Ganyan. So, masyadong malaki siya dapat. Yan. Next is punta ako dito sa 8 sa environment map. Nilagyan ko siya ng gradient general.
Gradient. Yan. So, yan. After yan, open ko yung material editor. I-drag ko siya dito. Make sure ninyo na naka-instance ka. Yan. After yan, itong plane na to na nilagay natin, kailangan din natin siyang gawing naka-shadow catcher ba yun, parang ganun. Dito. Tapos ito, shadow catcher material. So, ito yun siya. Itong gradient na to, kukopya nito to dito sa shadow catcher. So, kopya nyo to dito. Copy. Paste ko dito. Make sure ninyo naka-instance ka para every time na mag-edit ka dito, nag-follow yung kung ano yung nasa shadow catcher. Yan siya. Make sure ninyo na naka-screen to. Yan. Yan, screen siya. Tapos lagyan natin lahat is black. Yan. Black siya. After nyan, ito ipipaste ko dito sa plane. So, for example, ang angle natin is ito, mag-ano ko ng camera. Naka left view, no? Yan. Tapos, make sure nyo naka-press ko yung shift every time na mag-up kayo. Para hindi siya mag-left and right. Yan. Click mo muna ng pan sa center mouse mo. Tapos, pwede mo yung shift. Ano pala muna? Baba mo lang muna. Baba. Tapos, shift mo. Yan. Tapos, shift frame. For example, ang standard na ginagamit namin lagi for presentation is ang size pa yung HDTV. Ito. So, ito muna tayo. Malito na muna tayo. So, ang next na gagawin is mag-frame buffer ako. Mag-presenter tayo. So, ngayon is black siya kasi dito sa gradient natin is black. Dito na natin to. Yan. So, black siya, no? So, ang gawin natin, adjust ko to. Dito. So, tayo natin green. Yan. So, kita nyo nag-green siya. So, mas maganda yung parang 2 lang. Yan. O kaya 3. Tapos, sa gitna, gawin natin 1 na green. Ay, sorry, hindi yan. 2, 5, 5. Tapos ito, or 1 lang. Yan. Ito yung start natin adjust pa. Konti, yan. Tapos, bukas natin yung yan, pagka-green niya. Yan. So, yan. Laruin na natin. Yan. Okay. After nyan is, pag nalagay mo na siya, na set up na pala yung floor natin, lalagyan natin yung reflection yung flooring, no? So, up tayo. Dito. Measure pa rin yung naka-environment, oh. Tapos, dito, yung reflection, gawin natin 1. Dito, yung glossiness, gawin natin, tayo natin mo ng 1 para super glossy siya, yan, yan, no? So, para makita mo siya, lagyan natin ng konting ilaw. Tap yun natin. Naka-interactive tayo, ha. So, lagyan natin ng ilaw. Isang ilaw lang muna. So, sphere. Lagyan natin dito. Yan. Tapos, up natin. Ganyan. Magtaas sa, no? Magtaas sa camera view. So, ito na yung itsura niya. Para mas maganda siya yung effect niya, kaya nalagyan ng temperature, no? So, tayo natin warm. Yan. So, masyadong sharp yung reflection. So, ito ang gagawin natin. Dito. Taas natin to, yung iron niya. Yan. Tapos, ang gusto niya, 17.5. Yan. Alam ko na yung effect niya yan.
See? Or nating 0.75. Yan. Or 0.6. Yan. Ganyan yung studio natin. So, masyado pa siyang madilim. So, ang gagawin natin dyan is tulagyan natin ng ilaw. So, itong ilaw na to, duplicate natin dito. Pero hindi natin siya instant. Copy lang. So, yan. So, dalawa na siya, no? So, ang gagawin natin, para maging magkaiba yung kulay niya. So, click ko yung light lister. So, activated ngayon yung current light to, no? So, dito, natin gawing 7,000. Yan. So, nakikita nyo, nag-blend yung warm tsaka yung cool. Yung, parang ganyang effect ba? Pwede mo din palitan. Ay, swap mo ba? Yung, ito yung 7,000, tapos ito yung 4,000. Yan o, yan. Para may shade siya ng warm. Kaya 5 lang, para, yan. Yan. Parang konti lang yung ano niya. Ganyang effect ng studio natin. So, pwede natin ding palitan yung kulay ng background. Kung for example, ayaw nyo ng green, gusto nyo for example blue, or something, ikaw, kung depende sa nyo, sky blue, yan. So, maganda yung masyadong maliwanag eh. So, mas better na madilim siya. Ganyan na. Yan. Tapos dito, blue mo din, pero bawasan mo. Yan, ganyan. So, masyadong hindi maganda yung pagka-blend nito. So, gawin natin. Adjust natin. Konti lang, dagdagan natin konti lang. Like, ganyan. Yan. Yan. Parang ganyan. Teka. So, naghintay ako ng mga ano yun, ng mga katanungan. So, I think wala manonood ngayon. So, okay lang. Baka nagpapahinga kayo. Okay, so mag-try tayo siguro ng isang basic na shell scheme lang. Okay, so naset up natin yung gusto nating studio para sa ating booth. So mag-try tayo ng 4x3 na shell scheme. So start ko to. Bago natin makuha yung shell scheme, i-hide muna natin yung camera. Ito, dito. Yan, light, tsaka camera. Hide natin. So, ito yung center natin. So, gagawa ko ng, for example, ng initial platform na plain lang. Ito na yung box. Ito na yung box na gawin natin for 4x3 siya. No? So, yung length na kailangan natin gawing 4 meters. Yan. Tapos 3 meters. Tapos, I think yung standard ng shell scheme is 3 meters. No? So, yan. Center siya dito. So, ginawa natin plain. Tapos, gawin natin, nato hindi, 1 lang kasi gagawa tayo ng shell scheme eh. I think per 1 meter yung kanyang framing na. So, ang nalala ko yung standard size ng mga frame is 40 mm. 40, tsaka 3 meters. Ganyan. So, bago natin siya gawin, gawing frame, lagyan natin siya ng detail. Kukonvert ka sa poly. Quick slice ako. Teka. Mas maganda siguro kung ito piliin natin. Make sure niyo nakalabas yung box. So, ganito. Ay, sorry. Naka-start pala. Yan. Ay, sorry. Ito. Ganito. Yan. Tapos, connect tayo. Nadagan ko lang. Ay, sorry. Dagan ko lang to. Yan. Ganun dito sa kabila. Connect. Yan. Teka. Okay. So, actually, mas maganda niyan. I-model natin sa pamaraan ganito. So, ito.
Gawa ko ng rectangle. Right click, convert to spline. Mali yung ginawa na process natin eh, kaya ganyan. So, gawa ko ng... Ay, mali. Redo natin, yan. Maganda ko ng fine. Dito. Make sure mo naka-corner. Yan. Ganun dito. 1, 2, 3, 4. Ganun dito. Ganun dito. Dito kasi pinapasok yung wood ba? Yung wood na nilalagay. For dito, basic, dito perfect. So, pero at least may takang detail sa bawat na nilagay mo sa framing. Yan. Meron isang klaseng shell scheme. Yan, yung yung Maxima ba? Pero mahal na version yan. Nakagawa na ako dati niyan ng isang 3D. Ito yun. Check ko Maxima yung ginagamit namin. So, pero ano yun eh, parang ano talaga ginawa talaga yun para sa doon sa ano. Doon sa isang booth. Customize talaga siya. Hanapin ko lang. At hindi ito i-design ko, yung ito sa boss ko na design. Ito nga, dito meron akong ginawang detail talaga eh. Teka. Ito yun siya. Ito yun. Ito yung natawag na Maxima na ano na parang shell scheme din siya, yung framing niya. Ganun talaga ito. Meron talaga akong ginawang kita talaga yun, no? Yung mga lines diba sa gitna. Parang shell scheme din na framing niya. Ganyan. Okay, so proceed tayo. Kasi yung shell scheme ata wala siyang curve eh. Yan. So, after nagawa niyan, extrude mo na siya ng 3 meters. Tapos i-right click ko to para automatic mag-zero siya. After nyan, alisin ko yung box na ginawa ko kanina. Tapos ito gagawin kong dahil yung shell scheme na material is parang chrome siya pero hindi siya glossy. Parang silver siya na naman. Parang konting glossiness lang. For example, 50 yata. Tapos 1.5, tapos 0.5. Yung parang ganyan lang siya. Yung parang konti lang. Try natin gawin ito. Yan, parang ganyan. So, itong ginawa natin box kanina, lagyan natin siya ng yan, yung frame ba? 1, 2, 3, yan. By 1 meter by 1 meter. So, dahil yung ginawa nating rectangle, square na frame ng ng shell scheme. So, start natin siya sa center. Copy lang, wag na rin siyang i-install para in case na edit natin, pwede tayong i-edit. So, for example, itong view na to is open yung right tsaka yung front, no? So, kanyan. Tapos, ang gawin natin is maglagay na tayo ng frame. Actually, ano yun eh, ata eh, 18mm yata yun eh. Pero hindi ako sure. So, 18mm muna natin. Mas malaki nga, malayangan natin. Silang, kailangan. So, spline, convert to spline. Yan, tapos Ctrl A, corner natin, tapos extrude 3 meters. Yan. Ito naman is yung standard is color white. Yan. So, copy natin siya. Huwag natin instant kasi baka hindi siya magtugma dito sa kabila.
Kasi yung dito sa taas at maliit yan. Parang ganyan. Kasi dapat lahat ito on center yan eh. So kaso dinikita natin siya sa 4. Okay na yan. May framing patawid eh. Parang ganito. Ay sorry. Dapat naka-angle snap ka. Yan, 90 degree, copy. Yan. So dapat ito ibaba natin ng minus tayo. 2860. Ay sorry. 2960 pala. Ayan, tingnan natin kung tama. Yan, 2960 dapat. Pero yung kaso lang eh, parang dito ba yung back, parang back niya. Kung gusto mo talagang detail ah. Parang ganyan. Kaya na yan. Lagyan natin. So, yan. Pinapatagal ko lang yung modeling natin. Mas ang gawin rin eh, pull natin para mas mabilis mag-edit. Open natin. Nag-doble at pa. Ito. Convert line din. Attach natin. Yan. Tapos yan. Dito na sa kabila. Copy natin to. Ikot. Snap on center. So, yan. Ito nangyari. Dahil meron tayong guide. So, mas mabilis tayo mag-snap. Yan. Ito, convert natin sa poly. Ito pa isa. Ito pa. Yan. Pwede na natin itong i-attach. Ay. Ito. Ito rin isa. Pawasan natin. So, ito na frame. Yan. Copy na ito. Lagyan nito sa kabila. May lumagpas ata. Ito. Ganun dito. Yan. So, ito. Pikit natin to. F4 ko. Yan. Kita. Rotate. Kita mo yung code ko. Yan. Snap lang dito. Saka stretch natin siya. So, itawid natin to. Dito. Yan. After nyan, magagawa tayo ng, dodipikit tayo nito. Gawa tayo ng size ng, for example, ng branding niya or logo. So, minsan is 400 mm yung gap, minsan 500. So, magtayo tayo negative 500. Yan. So, masyado sa malaki, no? So, bukas natin lang 100. Ganyan. Kung ito, copy lang.
delete ko yung sobra. Tapos, ito, increase ko dito. Snap ko dyan. Search ko siya hanggang sa dulo. Yan. Tapos, lagay ko center ng shell scheme frame natin. Yan. Yan. Ako na shell scheme. Ganyan dito. Ikot. Yan. Tapos na siya dito. So, anong nangyari ito? Kasi meron tayong flat na 0 na total ng isang studio natin. So, ang gawin natin sa platform, para lang meron siyang carpet. Yun ng 2. Yan. After na gawin ng 2 to, alisin natin yung segment. Convert to poly. Alisin natin konti. Dapat may frame pa dito eh. Ito sa baba. Yan ganyan o. Tapos ito. Makaangat. Attach ko. Yan. Yan. Ito wala na to. Ito. Yan. Tapos kopyahin ko din to. Yan. Tsaka ko itong doble. Yung doble nga. Ito. Yan. So, minsan, naglagay siya ng steel plate dito sa baba para hindi yung carpet natin. So, yung gawin natin dyan is ganito. So, minsan ano yan yata 10mm or 15mm. 10. Gawin natin 15 na lang. Ito na lang pala. Click ko to. Slice. Yan. Tapos yan is ito. Mas better highlight natin para alis talaga. Yan. Yan. So, detach natin. Increase ng konti. Yan. Extrude natin. 1 lang. R1 lang yan. After nyan, lagyan natin siya ng chrome texture. Or metal texture na. Kahit ano. Na maging glossy siya. Metal. Sample meron itong pang semi ba? Ito. Yan. Sample lang yan. Okay, bakit wala? Yan. Tignan natin. Yan. Yan. Okay, yan. Tapos, yung usual na ginagabit na carpet is gray or dark gray. So, kaya natin kung meron dark gray dito. Ito na lang. Ito lang muna. Ay, maganda to. Brown, no? Yan. Sabihin natin. Yan. Tapos, yan. So, minsan ang standard na reception counter dito is box lang talaga. So, ang size natin yan is 1 meter by 1 by 1. Tapos, 600 na tayong depth. Ganyan.
So, kailangan natin siyang gawing glossy pala. So, ito muna tayo. So, hindi ako nag 100% na white. Minsan 220, 210. Basta gusto ko lang, trip ko lang. Point 7, ganyan. So, yan. So, camera tayo. So, masyado siyang malayo sa safe frame natin. So, i-zoom natin siya. So, ilalabas ko na yung ilaw natin sa kanyang light. Yan. Bago natin siyang i-safe frame, i-zoom pala. Tika na dito. Configure viewports. Layout. Itong dalawang gamitin ko. Ito, camera. Ito is perspective. Fly. Yan. So, ito yung camera natin. Ito yung perspective. So, every time na mag-push ka ng camera, makita mo din sa perspective mo. So, safe frame natin. Yan. Para hindi mo magalaw yung scene mo. Select mo to, camera dito. Yan. Para camera lang yung niya, yung magagalaw niya. Yan. Hindi siya makagalaw ng iba. Pero na camera, marami kang kamerang iba. Yan. So, test render natin. Sorry. Double click ka nito. Tapos render natin. Yan. So, meron ka ng carpet. Meron ka ng metal frame. Framing ng shell scheme. So, yan. So, minsan, ang ginagawa ng iba, naglalagay sila dito ng downlight sa gilid, no? Minsan yung patawid na downlight, yung parang spotlight. Minsan yung hanging or kaya din parang nasa wall light ba, wall lamp, parang may arm light, parang ganun. Yan. So, ang gawin natin, kumituloy lang natin, no? So, ito yung parang basic na binibenta ng kumbaga, ng mga sales ba. So, maganda pa ako ng bars tool. Anything lang, kahit anong bars tool lang muna. 3D Sky. Ito yung mga free na galing sa 3D Sky, no? Araw-araw akong dina-download. So, ito muna, backstab. Ito, medyo masyado siyang old school, pero meron kaya. Ito yung modern. Ito. Wade. Yan. Wade. Ay, pass-base naman. Wade. Sana yan. Wait, ito. So, ulit lang siya. Hindi ko pa na-save to, So, expect 4. Ewan ko kung ano na. Okay, wait. Tapos lalagay ko siya dito. Scanline pa yung texture niya. Yan. Kaya ko na. Hindi na muna. Hindi naman siya makita talaga. So, nakakamera tayo. Bago sa all. Setting pa. Ano kayo mga setting dito? Actually, yung most na ginagamit na setting is basic. Sa mga shell scheme. Hindi tayo gumagamit ng mga masyadong modern o ano. Yung tilt share lang. Yung parang tawag dyan yung plastic na seat, tapos yung frame ng chair is metal or wala ganun. So, parang wala akong makita dito. Okay, so ito na lang, ito lang muna gamitin natin. Temporary. Yan. So, natin chair. So, gawin ko lang siyang white, Hindi natin kailangan detail talaga. So, group ko siya. Tapos center.
So, hindi siya ma-center. So, gawin natin, ilagay natin to. Pero kung meron siyang may module na sira ba? Yan. Nasira siya. Yan. So, tapos, nagawa tayo ng table na 800, radius ng 800. Tapos, thickness is 30. So, kasi natin yung height segment. Ito lang, lalasan natin ito. Tapos, gawin natin, isira natin siya. Tapos, 750. Or minsan 760, minsan 740. Yan. Tapos, isolate natin to. Gawa mo ito ng plane na temporary. Yan. Yun yung serve natin as guide. So, gawa ito ng paa niya. So, hanapin natin yung center. Yan. Tapos, dito natin to. Yung extra na yan. Ito na yung naiwan. Tapos, yan. Magmug tayo ng malawano na. Yan. Teka, mag-refine ako. Yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Bigyan natin ng detail. Yan. Dapat maliit lang. Yan. Tapos, dito, curve natin konti. Yan. Yan. Tapos, atin ng modifier ng lahat. Yan. So, minimum ito. Ang ganyan. Yan. So, lagyan natin ng segment. Weld core, flip normal. Yan. Yan. So, ang surface niya is white, glossy. Tapos, yung paa niya is metal. Parang ganyan. So, ito, dupitan natin, instant, ikutin natin. Yan siya. So, dito na center to. Yun natin, i-center natin siya. Ito. Tapos, click ka rin to. Ito. Yan, click ka rin to. Yung cylinder. Center. Yung ano lang, yung white tsaka X position lang. Yan. Yan. Tapos, iba sa ganito. Mas maganda niyan, i-group natin siya. Ito, tapos para yung pivot niya, punta sa gitna. So, duplicate natin, para yan. So, sa ganito, ng apat na to, ikutin natin, ikutin natin. Yan. Tapos, nyo siyang gawing perfect. Kailangan siyang konting adjustment. Laruin natin baka magkapalan hindi siya perfect. Yung ganyan ba? Yan. So, yan. Ang ganyan. Tapos yan, isang abubot lang. Magkatayo ng tanim ba? Wag. Yan. Kahit ano dito. Ito lang. Ikaw kung ano to. So, laki. Tayo dyan. Nakakatakot. Natin. Ito na kaya. Yan. May preview naman doon. Hindi ko lang. Binadali ko lang. Yan. So, lagay ko dito. Masyado siyang malaki. Dito natin. Gamit yung FFD. So, mas maganda yung scale, no? So, ganito. Move natin na 300. 300. Bakit wala? 300. Nangyari? Ay! Teka. Tama naman. Ito ganyan siya eh. Bakit wala? Bakit top view?
Tama naman. Pwede natin okay, sa model mismo to. Naka-group pala to. Teka, ano natin, i-ungroup muna natin. Yan, tapos, atas natin to. Ito. Yan. After natas natin, pwede natin ma-scale. So, hindi siya tama yung scale, no? Gawin natin, ikutin natin yung pivot niya. So, yan, gawin natin center. Yan. Tapos niyan, pwede natin ma-adjust. Okay pa rin. So, manual yung ikot muna. Yan. Sorry. 300. 300. Yan. Yan, meron na yung puno. Chair, spring counter, lagyan ng signage, yung self-screen talagang typical. Okay, so render natin. Yan. So, pwede din pikiin yung ilaw hanggang sa loob para lang may ilaw siya. Hindi ko na dadagan ng ng downlight. I mean, yung mga spotlight ba. So, pikiin na lang natin. Corona light. This. Lagay ko na nga tara muna. Narrow. Dito. Yan. Yung ano niya is mostly 30, 20, pwede din 20, 40 mm. Yan. Mahabol meron tayo dito naka-hang light, no? So, I mean, naka-hanging ba? Yung light, yung nakatawid. Yan. Mga spotlight, kumbaga. Yan. Center. Tapos din dito. Sorry, may pa sa gitna eh. Ganyan. So, tayo render. Hindi makita. Masyado maliwanag. Hindi. Hindi ka maliwanag eh. So, gawin natin yan. Alisin ko to. Interactive render tayo. So, tapos, palitan ko to ng light para yung ilaw lang mapili natin. Click ko yung isa dyan. Dito laki, tasan ko, tayo ko 100. Yan, so hindi pa nakita. Tayo natin 500. Yan, meron na pala. Ito na pala ako. So, hindi siya maganda yung warm, no? So, maganda sana yan. Iba-ibang kulay niya. Ito na lang. Mag-ano muna tayo. Mag-scale tayo muna tayo na yan. Blue. Yan. So, hindi, ayaw ko ng ganitong narrow eh. So, ito na lang yung ito. Yan. So, alasin natin. Bawasan natin. Tayo natin 5,000. 6,000. Tapos, ang ilaw, bawasan natin ng 200. Maganda. Yan. So, masyado siyang marami. So, ang gawin natin, alasin natin ito. Yan. Yan siya. Yan. So, meron ka ng move na pwedeng gamitin sa ating scene. So, hopefully, meron kayong tutunan ito sa in-extend ko na tutorial ng paggawa ng shell scheme exhibition Butaka Studio. So, sana makita ko yung improvement ba. At, yun na naman, sana mag-inspire ka makalaking at I mean, maging tulong to ba sa pag-aaral nyo yung pagtuturo ko sa inyo ng mga tips ba, mga hint kung paano mga basic ba. So, hopefully, ano kayong tutunan dito at thank you sa lahat ng pag-support sa akin sa pag-push ba ng tutorial. So, hey guys, thank you sa manood. Salamat. Bye.